Ayan. So, start na kami Kaya, naka-start na date? Oo, naka-start na. Kanina pa naka-start. Magandang umaga sa inyong lahat. Kami ang Group 5 at sa araw na ito is i-report namin ang talumpati. So, sana makinig kayo dahil makakatulong ito sa paparating natin na performance task, which is yung impromptu speech and extemporaneous speech. At i-take notes nyo po yung mga mahalagang mga detalye na sasabihin ko dahil may quiz kami sa pagkatapos nito at asahan nyo yung quiz namin ay sobrang dali lang. Okay. So before tayo mag-proceed sa sa program proper, sa study proper lang ganun. Maglaruan muna tayo ng konting palaro lang. Alam niyo naman yung 4 picks 1 word, di ba? So maglalabas lang kami ng 4 picks and huhulaan nyo lang kung ano siya. Madali lang to, promise. Yan. Wait lang, magbibigay ako ng instruction. So the first thing yung gagawin dito, kunyari sumagot yung group A. Alam nila yung sagot dyan. May follow-up question ako. Pali yung sasagot nun is yung group B. Or kung sino man yung mapili nila. Pag nasagot ng group B, yung follow-up question, yung point na pupunta sa kanila. Tapos yung group A, mababawasan ng isa. Lahat kayo ay merong 10 points. Pag nasasagot ng kabilang opponent, yung mga follow-up question, yung mga sumasagot sa 4 days, mababawasan ng isa. Tapos yung final score ninyo, kunyari yung score nyo dito 5. Ito na yung final grade nyo sa activity na ipapagawa na. Yes? Okay, the first thing is, yan. Kasagot kayo. Yes, ganun. So now, I want to call group 3 to answer the follow-up question. So yung follow-up question ko naman, ano ang ibig sabihin ng talumpating nagbibigay ng impormasyon at paano nakakaapekto ang pagkakaroon or pagkilates sa mga manonood or sa mga tagapakinig nito? Ang talumpating nagbibigay ng impormasyon ay magbabahagi ng katotohanan sa iyong audience, and nakaka-invite ko ito dahil kakaroon sila ng ideya tungkol sa topic na ito, and magkakaroon din sila ng karagdagang kaalaman tungkol dito. So ano nga meron sa audience? Anong meron sa audience? Paano ma-apply yung pagkilates sa tamang uri ng tagapakinig? Sa informasyon, legal, kasarian. Kilala. Ano ang talumpating nagbibigay ng informasyon? At paano nakaka-apekto ang pagkilatis sa mga uri ng tagapakinig? Mas magiging mabisa yung talumpating mo kung alamin mo yung audience mo, and yes. Okay. So lastly, meron na lang tayo anong group na? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anong group po dyan tayo? So meron ka na lang 9. Bakit nagkamaya? 1, 2, 3, 4, 5. Bakit sila Janelo yung Why yung anong group mo din? yung Well, yung pwesto, dapat hindi group naman C, mag-range ka sa 10 points. Okay, next picture. Ano yan? Anong uri ng talumpati yan? May orasan? Yes to be. Ano sagot niya? Okay, impromptu speech. Okay, for the follow-up question, I want to ask about group 1. Okay, yung follow-up question ko sa'yo, paano makaka-apekto ang haba ng talumpati Nakasan mo? sa impromptu speech?
say na meron kang 30 minuto para mag-share na, let's say na binigyan ka pala ng 1 minute sa impromptu speech, tapos gumawa ka lang ng topic nun. Ano yung pinakamaganda mong gawin para maibahagi mo sa mga nanood ng matinang yung impromptu speech na ginagawa mo? Let's say meron ka lang 1 minute para mag-impromptu speech. Ano yung pinakamaganda mong gawin para maipamahagi mo sa tagapakinig yung pinakapunto mo doon sa talumpati na okay, focus sa content. So, Ako so sasagot. sad, wala na Sasagot point ako. sila. Ay, dito pwede. Ano group ka ba? 7. Group 1 nga lang. Ano group ka? 5 ka? So, wala ka na ng isang group. Ay, wala. While group 1 will remain. So, ang dikdik dito, hindi kayo sasagot ng perfect and one. Okay, ito. Ano namang uri ng speech to? May sinusulat? Yes? No, it's okay. Kapag nakamali lang ganyan tayo to sa final score. Oh, hindi. I'm so sorry. Wala ka rin score. Alam mo yun ba? Ano yun yan? Tandaan nyo lang na mababawi nyo pa yung 10 points nyo as long as nag-recite nyo sa akin. So every recitation ninyo, mababawi nyo yung points ninyo. So huwag kayong makasal. Next natin, ito yung part siya ng talumpati. Sa pagsulat ng talumpati. Start. Start. Group ka. Oh. Okay, okay. Pag hindi ka pwede magsalit, may follow-up question ako. Ano ang pinakapangunahin ng introduction? Ano ang pinakapangunahin ng introduction? Ano ang pinakapangunahin ng introduction? Pangunahing layunin ng introduction? Ito ay, ang pangunahing layunin na introduction ay magpakilala muna sa mga audience at magbigay ng brief na pahayag about sa topic na iyong ilalahad sa mga ano. Okay, right? So, papalit na sa 10 points yung grupo nila dyan. Anong group ka? Anong group ka? Group 4? 9 points. Okay. Sino yung group 7? Ako, kami. Ito, ano to? May nakagano na siya. Anong uri ng talumpati dito? Pinaghandaan. Pinaghandaan. Ganyan na yan, nakagano na siya. Pinaghandaan. Ano ba? Oh, no? Hindi na unang tanong ka. Okay, minus 1 lang. Kasi makawala silang points. Ay, so, focus na tayo sa silence na. Wala kami. So, as of now, yung points natin ay yung group 7 pa natin, points. Yan. Pero kapag may nakakasagot sa follow-up question, mababawasan yung points. Okay. So, ito yung mga pangunahing layunin natin para sa araw na ito. Ay una, dapat maintindihan nyo kung ano ang pagsulat ng talumpati, yung parang dapat isaalang-alang sa pagsulat ng talumpati at yung mga uri ng talumpati ayon sa gamit nito. So, ano nga ba ang talumpati? Sino pwede magbasa? Pag nagbabasa kayo, meron kayo 0.5 na points, 0.5. Ako na yan meron. Hindi ka na pwede. Sige, isa na. Ang pagtatalumpati
pattern, isang pagsulat at pagsasalita ng ideya gaya sa panghinggil sa isang partikular na paksa. Layunin nitong maihatid ang mensahe sa pamamagitan ng pagsasalita sa harap ng talamputi. Ang isang talumpating isinulat ay magiging ganap lamang kapag ito ay mabigkas sa harap ng madla. So, isama rin sila yung sinabi niya. Yung talumpati, isa siyang proseso ng magbibigay ng opinion natin. Pero sa kabila na pagbibigay natin ng opinion, kailangan ay nakahaluan nito ng mga credible sources para mas maging mainam yung pagsulat natin ng talumpati. Sinaatin dito na ang talumpati ay magiging ganap lamang kapag ang isang sulatin ay sinabi sa harapan ng madla. So, kung kunyari, nagsulat lang ako ngayon ng essay. Pag hindi mo siya sinabi sa harapan ninyo, hindi siya magiging talumpati. So, my question is, anong uri ng talumpati yung ginagawa ko? Ginagawa mo? Anong uri ng talumpati yung ginagawa ko? Ngayon. Isinaulong. Ano? Anong uri ng talumpati yung ginagawa ko? Siyempre, pag natutulog, kailangan magbununso. Kailangan ano kaya? Pero tawagin mo naman ako. Ano yun? Ako tawag yun. Ako yun. Pwede. Anong group yan? 4. Basta kayong 1 point. Tabuan nyo na yung 1 point. Anong sagot ba? So, bumalik na kayo sa 10 points. Anong talumpati? Okay. Isinaulong talumpati mo. Kaya nga, 0.5 plus 0.5 pa ngayon, pag pinagla sa 1 Okay, ito na. Mga uri ng talumpati ayon sa paglalakad. Hayaan nyo i-discuss siya ng mga grupo. At sana makinig kayo dahil ito yung mga uri niya na pwede natin biglaan ang talumpati. Yung ano sa English yung biglaan ang talumpati. Sinabi ko na ito kanina. Okay. Uy, tawagin mo naman ako. Okay. Mamaya na kayo, be kompleto pa score niyo. Anong group kayo? Ayan, may 0.5 kayo. 0.5. Okay. Ang talumpating ito, kung gawin sa impromptu, kayo na kung pa sinasabi kung ano to. Ito yung mga talumpati na meron kayong limitadong oras, bubulot lang kayo ng topic nun, tapos sasabihin ninyo or magbibigay kayo ng opinion at informasyon tungkol sa topic na yun. Kunyari ikaw, bigyan mo ko ng topic, kahit ano topic. Gender equality. Then, gender equality or inclusivity. Ha? Gender equality or inclusivity. Agado? Araw ng kababaihan. Sa araw ng kababaihan, ang araw ng kababaihan ay pinagdidiwang natin upang hindi lang magbigay ng pagpapahalaga sa kanila, bagkas ginagawa natin ito para maipakita natin na bilang isang babae or bilang kapamilya nila ay hindi lang isang babae, hindi lang sila lamang, kundi sila ay lalamang sa publiko ng Pilipinas at sa pamamagitan ng pag-celebrate ng National Women's Day ay napapakita natin yung kung gaano ka-important yung babae sa Pilipinas. Like that. Okay, next is kayo na to. O then, extemporaneous speech. Basahin niya extemporaneous speech. Kompleto pa nga score mo. Ay, kompleto pala kayo. Ayaw pala Tiana. Extemporaneous. Sa talumpating ito ay nagbibigay ng ilang minuto para sa pagbuo ng ipapahayag na kaisipan batay sa ibinigay bago ipahayag. Kaya madalas na outline lamang ang sinusulat ng mananalumpating gumagamit nito. Okay. Yung pinapagawa sa atin ni Sir na speech, yung bubuna tayo ng topic, ano yun? Anong uri yun ng, matutuloy ba yun ng extemporaneous speech? Sabi niya, bibigyan niya tayo ng 1 minute to prepare. Matutuloy ba siya na extemporaneous speech? Oo. Okay. So, yun na. Pag tatandaan natin na
magkaiba yung impromptu tapos extemporaneous speech dahil pag impromptu, walang binibigay na oras para mag-prepare. Pero dito naman sa extemporaneous speech ay meron kang ilang minuto para mag-prepare. Kadalasan yung mga tao gumagawa ng extemporaneous speech, kapag binibigyan sila ng maiksing oras, yung ginagawa lang nila is gagawa lang sila ng outline. Tapos titignan lang nila yun para alam nila kung ano yung pagkasunod-sunod na gagawin nila habang magtatanong pati sila. Okay, next. Manuscript. Yes, sinong pwedeng magbasa? Minsan, ang talumpati nito ay karaniwang ginagamit sa mga convention o seminar. Inaaral at nakasulat ito at ang nagsasalita ay may kumpiyansang kaipapahayag ng maayos ang kanyang mensahe. Kailangan ng sapat na oras para matandaan ito dahil ito ay sinasaaral sa pagsalita. Okay. Yung manuscrito naman, isa sa mga formal na mga speeches na ginagawa ng isang tao sa mga seminar. Let's say, meron tayong, kunyari, nagkanta ako ng seminar dito sa Abeba tungkol sa kababaihan. Dapat, hindi lang ako magkasalita sa kababaihan or hindi lang ako magkasalita sa mismong day na yon. Bagkas kailangan ko maglaan ng maraming araw para alamin yung mga detalye na sasabihin ko sa madla at gayon din para malaman ko kung tama ba yung sasabihin ko. Dahil nakalagay nga dito na yung talumpati na ito ay may sapat na oras sa paghahanda para ito ay may saalos at may sanatala. Next, isinaulong talumpati or yung memorized speech. Sinong pwede mabasa? Anyone have a chance to may plus 0.5 kayo sa quiz? Oh. Uy, ako naman. Aaron. Uy, Aaron. Sige na. 7. Sinaunang talumpati. Ito ay kagaya rin ng manuskrito sapagkat ito ay mahusay di pinag-aralan at hinahabi ng maayos bago labit naman bigkasin sa harap ng mga tagapakinig. May oportunidad na magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa taga-paking sapagkat hindi binabasa ang ginagawang manuskrito kundi sinasa ulo at binibigkas ng tagapagsalita. Okay, my question is, kung talaga nakinig sabihin natin, binasa ni Vincent, ang totoo na ang manuskrito at yung sinaunang talumpati ay magkapareho. Pero may iisang situation kung saan sila nagkaiba. Ang makakasagot ng grupo nito ay mag-retain yung points at yung ibang di makakasagot may minus 1. Alam natin na ang manuskrito, tapos ang manuskrito at yung isa na ulong talumpati ay magkapareho. Dahil parehas itong nagbibigay ng oras or parehas itong pinaghahandaan. Pero may isang aspekto dito kung nagkakaiba sila. Ano yun? Bakit? Paggamit ng sa extemporaneous. Parang kakalisaduin mo lang yung talumpati at gagawa ka lang ng out. Extemporaneous. Sinulong talumpati. Ha? Magkaiba yung sinulong sa extemporaneous. Ano yung tanongin? Magkapareho. Sinabi sa payag na magkapareho yung manuskrito tapos sinulong talumpati. Pero may isang aspekto na nagkakaiba sila. Ano yun? Oo, hindi yun yung answer na tinitignan na ano. Yes. Yung manuscript is binibigyan ka ng ilang araw para paghandaan. Then yung sinaulong sinaulong talumpati is ilang minuto lang ibibigay. Ako, kagrupo ko yan. So, ikaw. Sa manuskripto, kapag nagtatalumpati ka na, maaari mong hawakan yung manuskripto na sinulat mo. Sa sinaulong talumpati ay hindi. No. No. May kinalaman niyo sa audience. Sa sinaulong may oportunidad na makipag-ugnayan ang tagapagsalita sa mga nakikinig. Anong group ka? Yes! Hello. Okay yung answer. Yung pinagkaiba nila, yung pinagkaiba nila, yung isa na unang talumpati, may oportunidad yung mga
makinig na makayahalubilo habang nagsasalita ang isang mananalumpati. Yun tandaan mo din, mananalumpati, yung tawag sa mga tao nagtatalumpati. Baka lumabas ito sa, sa puso. So yun yung isa sa mga, yun yung pinagkaiba sa pagitan ng manuskrito at talumpati. At sa isa na ulong talumpati. So kaya naman, pag-aaralan na natin yung mga uri ng talumpati ayon sa layunin na i-discuss nito ng mga grupo. Sana makinig kayo at magbasa kayo para mabawin niyo yung 10 points nila. Gandang umaga sa inyo lahat. So, ang always, talumpati nga bibigay ng informasyon ko kapag bukas. So, ang layunin naman po ng talumpati nagbibigay ng informasyon is ito po ay napapabalikan po sa mga nakikinig ang tungkol sa isang paksa, isyo, pangyayari. Dapat maging malinaw at makakapagawanan ng pagkaraan ng datos. Kaya mahalaga sa pagsulat nito ay gumamit ng mga dokumentaryo na pagkakatiwalaan. So may uugnay natin yung nagbibigay ng informasyon na yung talumpati nagbibigay ng kabatiran sa sinulat natin na sanaysay yung about sa cancer. Siyempre, kapag yung piece na yun, kapag sinabi na natin sa harapan, magiging talumpati na siya. Ngunit, ang isa sa mga tinignan natin nung habang gumagawa tayo nung sulatin na yon ay nag-make sure tayo na yung mga nilalagay natin yon ay hindi lamang opinionado pagkos ay gumamit tayo ng iba't ibang datos para magbigyan ng credibility yung gagawin natin. Nang sa gayon ay yung mga impormasyon na inilalabas natin sa madla or sa sulatin na yon ay hindi base sa sarili nating opinion pagkos pati din sa mga sources na ginamit natin. Sino po gusto ng bata? Hindi ako na eh. Talumpating panlibang. Ito ay magdulot ng kasiyahan at taliwin ng mga tagamakinig. Karaniwang may biro o nakatalaw ang kwento na may kaugnayan sa paksa ng talumpati. Malulog ka? So, ayun naman po ng panlibang is nagbibigay na po ito ng kasiyahan sa mga nakikinig, sa mga tagapakinig. Kaya kailangan lang malito ng mga birong nakakatawa na may kaugnay sa paksang tinatalakay. Okay. Sa panlibang, parang ano siya, entertainment speech. Hindi kailangan na dapat yung paggawa ng talumpating panlibang is nakakatuwa siya or parang nakukuha ng atensyon ng mga manonood. Pero hindi naman lagi na kailangan na nakakatuwa siya. Pero kailangan din natin siyang maging professional. So may tanong ako, let's say na nagbigyan ka ng pagkakataon na gumawa ng talumpati about sa martial law, pero kailangan ng talumpating panlibang siya. Ano yung magandang gagawin mo para maipapahayag mo siya ng nagbibigay ng libang, pero hindi naapakan yung tawag dito, yung rights ng mga tao or parang hindi nadudumihan yung story sa likod ng martial law. Tandaan ninyo na ang entertainment speech o yung panlibang, talumpating panlibang ay hindi laging nakakatawa. From the word itself, entertainment, entertain, kailangan na entertain niya yung mga tao. So my question now, let's say na atasan kayo na gumawa ng talumpati patungkol sa martial law, pero kailangan ito ay nakakalibang. Ano ang gagawin ninyo para hindi maapakan yung istorya sa likod ng martial law or parang hindi mabastos yung gusto niyong ipabatid? Oh! Yes! 1 point pa. Ha? Paano mo siya gagawin? In what way? Wait lang, kaibigan pa po namin kung hindi pa kayo. Pero wala na kami po. Siguro kung ako yung gagawa ng talumpan, gagamit ako ng mga pangalan o mga salita na para makagawa ng talumpati ko, na pag binasa ng, kapag sinabi ko sa harapan ng mga audience, ay malalaman nila, oh,
Ayun, malalaman ka nila na tungkol to sa martial law. Ikaw? Ayan, naniniwala ako na sobrang hirap gawan ng salaysay na nakakalibang yung martial law kasi in the first place, yung martial law is hindi naman talaga siya para sa panliban. Kasi para siya maging aware yung mga tao. Pero in order po yun na makapagsulat ng nakakalibang way sa isang madilim na parte ng kasaysayan ng Pilipinas, you need to wear the shoes of those victims or biktima noong panahon na yun. So that hindi mo matatapakan yung storya nila or hindi ka makakagawa ng bagong kwento na alam natin hindi naman talaga totoo or hindi nangyari noong mga time na yun. I think. Okay. Anong ito pala, Adrian? 3? Okay. Pag hindi ko na wala may class 1 kayo sa isa, pati din sila si Billy. 2? 2 ba kayo? Okay. Sunod na kayo. Pag ay hindi tama lang pala. Kapag hindi nawala yung 0.5 ninyo, may 0.5 kayo sa isa. Malaking tulong yun yung 0.5. Sino na Sino gusto magbasa? Orogo. Pasko! Excuse me. Talumpating pampasigla. Ang layunin nito ay magbigay ng inspirasyon at pampasigla sa mga tagapakinig. Ang magsasalita ay dapat handang magbigay ng lakas ng loob at inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang talumpati. So, sa pagsulat naman nito, tiyakin ang nilalaman nito ay nakapukaw at nakapagpapasigla sa damdamin at isipan ng mga tao. Higit na makakamit ang layunin nito kung ang magsasalita ay handang-handa sa pagsasagawa ng talumpati. Yung nagtatanda rin sa pampasila, yung nagkakalita mismo, yung mismong mananalumpati ay kailangan may lakas ng loob para makuha niya, para makapagbigay siya ng inspirasyon, nakitang inspirasyon doon sa mga makikinig sa kanyang talumpati. Pero, may malaking pagkakaiba yung talumpating pampasigla sa talumpating panghikayat. Let's put it in a way na yung parang somehow connected sila sa persuasive speech. Pero may pagkakaiba sila. At aalamin natin dito kapag tinalakay na natin yung talumpating panghihikayat. Sir, pambata po, sino gusto magbasa? Talumpating panghikayat. Layunin nitong hikayatin ang mga tagapakinig na tanggapin ang paniniwala ng tagapagsalita sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga katwiran at halimbawa. Karaniwang ginagamit ito sa politika, relihiyon o pangangalakal. Group 6 So, ang talumpati naman pong pakikayat ito po ang mga tagapakinig na tanggapin ang paniniwala ng mananalumpati sa pamamagitan ng pagbibigay, katwiran at pangapatunay. So next natin, yung second to the last, talumpati ng pagbibigay gala. Sinong gusto magbasa? Okay naman, di ba Uy, meron kanina pa ako dito. Sige na, ganit ako, -2 Ang talumpati na naglalayo, ikalayong tanggapin ang isang bagong pasapin sa isang samahan o organisasyon o bilang pagpapahalaga sa isang bagong opisyal na talaga sa isang tungkol. So madalas, makikita natin yung mga talumpati na ito. Let's say, yung mga tanggapin sa bagong pasapin. Let's say sa isang company, tapos may mga, kunyari, si Tao 1, papasok sa company B. Tapos, pagpasok ni Tao 1 sa company B, para i-welcome siya ng mismo organization, magkakandak yung organization o yung company na isang talumpati na pabibigay gala para i-recognize yung pagpasok niya doon sa company. Next, talumpati ng papuri. Layunin itong magbigay ng pagkilala o pagpupugay sa isang tao sa mga. Hindi na mabasahin ng buo. Basta yun lang. Pagpuri, magbibigay siya ng pagkilala lang.
Okay, magbigay kayo ng example na ma-apply natin tanong pati ng papuli. May 1 point kayo. Una, Avery Lands. Ano? Sa church, diba? Magbibigay tayo ng papuli. Bawalik ko yun ano yung Binangitan ng TV. Binabitan lang ako. Bawal na ako manlaban. Okay. So, yung tanong mo ngayon, for 2 points. Kung 2 points, kahit sino makakatanggap. Tapos kapag sobra kayo sa 10, may plus kayo sa quiz. I-decide niyo yung 6 na ano. Ay, Ako. yes, Jay. Pagbibigay na informatibo, papuri, paggalang, panghihikayat, Walang paggala. pagbibigay galang, entertainment, Anong entertainment? Larang tayo. Wala, sabi niya yun eh. Uy, sinabi ko tanong pa. Panlibang. Impormasyon, panlibang, panghihikayat, papuri, pagbibigay galang. Isa pa. Papuri, pampasigla. Okay. May 2 points sila. Pero, may 3 points. Explain yung bawat isang Ako. example. Ayun yung Okay, sabi ni Diana magsasagot daw siya. Explain mo yung 6 na yon. Tapos bigay ko ng konting example lang. Kunyari, sa sa pagbibigay ng impormasyon. Kapag may tanong pati ako sa paggawa ng cancer, kailangan, ay kung paano maiwasan yung sakit ng cancer, kailangan ma-apply ko yung tanong pati impormasyon para magsalaksik ng maraming datos, like that. Ilan? Ilan? Ay, hindi niya daw kaya. 3 points to guys. 3 points. 3 points to. Kailangan meron kang reliable sources sa pagbibigay ng speech sa pagbibigay ng kaugnay na information sa mga kailangan ito yung kaalaman na binabahagi mo sa iyong mga manonood. Tapos yung pangalawa is yung entertainment speaking is about sa pag-entertain sa audience, pero kailangan yung intervene ng professionality. Sumunod naman is Pwede ka lang ba? Nakalay ka ba? Pampasigla. and then naman yung pinagkaiba naman ito is inspirational to ay nagbibigay ng sigla sa audience. So, iba pa rin siya dun sa entertainment speaking. Hindi kaya. Sa paghikayat naman is, hikayat mo yung mga audience mo dun sa, about sa content ng speech mo. For example, yung sarili mong opinion or your stand sa isang issue. Okay. Papuri. Pagbibigay puri naman is yung pagkilala sa isang tao. For example na lang is yung ginaganap na academic achievements na pagbibigay ng honors sa school. Pagbibigay galang. Pagbibigay galang naman is gaya nga nung sinabi mo na about sa company na bilang pagkilala dun sa tao, magbigay ka ng speech kung sa kanya bilang pagtanggap din sa kanya. Okay, congratulations group. Ito, wait lang. 10 total lang yung points sa activity natin. Yung may mga sobra dyan, magiging plus yan sa quiz. Yes. Okay. Ito na pala. Ay, okay. Ngayon yung napusa natin pag-aralan yung mga uri ng talumpati ayon sa gamit. Pag-aaralan naman natin ngayon yung mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng talumpati. Pero may tanong ako guys. Magbigay kayo ng... Ay, sorry. Magbigay kayo ng simbolo na kapag... wait lang. Ano yung mga naiisip nyo na dapat isaalang-alang natin sa pagsulat ng talumpati? Pero, kesa nang ibigay kayo ng word, gagamit kayo ng simbolo para i-represent ito at ipaliwanag ninyo. 1 word. Bita man na. Ito na simbolo. Simbolo. Kunyari, talumpati kailangan malinaw sa gagamit ako ng mata.
Pero ano yung dapat isa ka ng araw? Meron. Wala Ay, na sagot oh. Hindi pala. Ano dapat pala ang karakteristik ng mga ng isang talumpati? Oh. Una, utak. Bakit? Bakit ba? Ang utak ay nagsisimbolo ng pagsasaulo ng mga pinaghandaan ng party. Okay. Isa lang. Mas magusto tayo ako. Ano ka Na. ka? 6. May password kayo. Meron. Okay, 10.5. Tama niyo. Uy! Bebe na kami. Bakit? Bigay tayo ko na Okay. 11 lang. Pero nalulungan nila. Okay. Next. Okay. Magtatako na tayo. Guys, sana makinig talaga kayo kasi ito talaga yung quiz ko. Basta. Time na. Enumerate na sila. Ito, unang tagapakinig. Una, ay mahalaga ang edad o gulang sa mga tagapakinig para sa tamang dinalaman at bigyan ng gagamitin. So, alam naman natin lahat na kapag isa ka mananalumpati, kailangan na alamin mo yung edad kailangan na alamin mo yung edad ng mga audience para alam mo yung mga ways na gagamitin mo at alam mo din yung scope mo sa topic mo. Malaga ito para maiwasan natin yung pambabastos, pati na rin yung mga bagay na maaaring masabi natin na di kaaya-aya o di akma sa edad ng mga tagapakinig. Pangalawa, yung bilang ng tagapakinig. Ito yung isa sa mga sa uri ng tagapakinig, yung pag-alam sa bilang ng tagapakinig ay yung pinakamahalaga. Take note of that. Ito yung pinakamahalaga sa uri ng tagapakinig dahil sa pag-alam natin sa bilang ng tagapakinig ay nalalaman natin yung paglapat ng tamang boses, ng tamang kung paano tayo gagalaw doon sa madla para malaman natin or para makuha natin yung atensyon nila at para masigurado natin na lahat or lahat ng sakop ng room na yun ay matututo doon sa ginagawa mong talumpati. Next ay yung kasarian. Katulad lang siya ng edad o gulang, ang kasarian ay mahalaga sa uri ng tagapakinig dahil kapag inaalala or inaalam mo yung kasarian nila, ay alam mo kung saan yung limitasyon mo at kung paano mo gagawin yung mga sakop ng talumpati mo. Pangatlo ay yung antas ng edukasyon. Siyempre, kailangan mo ngayon yung aalamin yung professionality ng isang tao para malaman mo kung ano yung mga words na gagamitin mo, kung maglalapag ka ba ng mga jargons or so everything. Tapos, 5, kaalaman at karanasan. Kailangan sa isang bilang tagapakinig sa mananalumpati, kailangan mayroon tayong alam sa sinasabi ng mananalumpati, alam natin or may sapat tayong kaalaman o karanasan doon. Let's say yung topic ko sa talumpati ko ay gender equality. Kailangan as listeners, may kaunti ka or kailangan marami kang kaalaman tungkol sa topic yun at may karanasan ka. Tema ko tapos. Ngayon naman, pag-aaral natin ang kahalaga ng tema o pagkakalakayan. Sino po pwede mag-gusto? Si Aisel. Hello! Anong group ka, Isela? 11.5 ka. Sino yung group mo? 0.5. Ano lahat yan? Mag-isip kayo. Ay, hindi, wala na. Mananaliksik ng datos at mga kaugnayan na babasahin. Ito ay maaaring maisagawa sa pamamagitan ng pagbabasa at pangangalap ng impormasyon sa encyclopedia at encyclopedia, aklat, kahayagan, magazine at journal. Magiging mahina ang talumpati mo, walang saysay kung saan at may mga maling impormasyon. Mas mahalaga na ang nilalaman ng talumpati natin kaysa sa ganda ng boses, husay ng pagbikas at ganda ng bisikat. Next, sino gusto mag-gusto? Ako! Saan yan? Sino mo naman si video. Ba? Dr. Ba? Number? Number 2. Tapos, mga pangalan na sapat na datos o informasyon ang susunod na mga
ganitong argumento o posisyon kung ang talumpati ay naghihikayat ba o nagpapahayag ng damdamin. Kung ang layunin ng talumpati ay makiisa sa damdamin ng mga manonood or makikinig. Next, sino na? Ako na nga, babe. Kanina pa. Pagtukoy sa mga pangunahin kasi kaisipan o punto. Kapag may tiyak ng thesis para sa talumpati, maaari nang alamin ng mananalumpati ang mga pangunahing punto na magsisilbing batay ng tulong. Malagang matiyak natin ang importanteng detalye upang mabigyang pansin ito. Upang ang magagawang talumpati na madideliver natin ay maayos at mas maintindihan ang mga makikinig. Ngayon, aralin naman natin ang hulbaran sa pagbuo ng talumpati. Pakibasa ng number 1. Game daw. Number 1. Kronolohikal ang kahuwaran. Ang detalye ay inaayos ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari o panahon. Ang paksa ay tinatalakay sa pamamagitan ng mga akba. Dapat sundin pati sa tiyak ng pagkakasunod-sunod ng mga ito. Ang kronolohikal na hulbaran ay isang paraan ng pag-aayos ng impormasyon o pangyayari sa isang tiyak na pagkakasunod-sunod na batay sa oras o panahon. Okay. So, sino gusto mo magbasa? Tropical na hulbaran. Ang mga materyales ay inaayos balay sa pangunahing baksa. Mainam na gamitin ito upang buo at malinaw na naunawaan ng mga nakikinig ang tinatalakay ng baksa. So ano nga ulit yung chronological na hulbaran? Kung gawin sa chronological, ano yun? Yes, Liza. Okay. Ano pa? Ano pa yung naiisip nyo kapag chronological na hulbaran? Yes, Adrian? Ito ay tumutukoy po sa mga hakbang sa pagbuo ng talumpati. Okay po. So yung last na kapag gumagawa tayo, balik tayo sa number 2, yung tropical na hulbaran. Kapag paggagamit tayo ng tropical na hulbaran, kailangan ay isaalang-alang natin yung paggamit ng sosyolohiya, antropolohiya, tapos yung geografiya na magagamit natin sa paggawa ng tropical na hulbaran. Kung gawin sa tropical sa English, ginagawa ito para yung paggawa natin sa talumpati natin is diretso mismo dun sa pangunahing layunin nito at wala nang paligoy-ligoy pa. Yung pangatlo naman, hulbaran ng Hulwarang problema at solusyon. Nahahatid sa dalawang bahagi ang pagkakahabi ng talumpati. Ito ang paglalahad ng suliranin at ang pagtalakay sa solusyon na maaari sagana sa gawa. So, kaya nga lang sinabi dyan, yung hulwarang problema o solusyon, dito yung part na ina-explain yung mga problema at sinasabi din yung maaaring mag-solusyon. Parang ano lang siya guys, problem and solution. Yun na. Next ay Kasanayan sa paghabi ng mga talumpati. Sirahan ng pang. Lahat ba
Ang talumpati, ito ay naghahanda sa mga nakikinig para sa nilalaman ng talumpati. Kaya naman dapat ako ang pambungad sa katawan ng talumpati. Dapat din po maano siya, kawili-wili para maano ang audience. So sa introduction po, kailangan natin mapukaw ang kaisipan at damdamin ng makikinig at makuha ang kanilang interes at atensyon. May handa ang mga tagapakinig sa gaganapin para magtalapay sa takda. Wala naman tayo sa station ng katawan. Uy, ako na nga. Sige, ikaw. Ikalawa, diskusyon ng katawan. Dito may kita ang pinakamahalagang bahagi sapagkat dito tinatalakay ang mahalagang punto o isipan. Ito, pinakakaluluwa ng talumpati. So, sa discussion ng katawan, dito na tinatalakay lahat ng mga dapat malaman ng isang tagapakinig. Dito po nakalagay ang mga impormasyon na nilalaman dapat ng isang talumpati. Sumunod naman ay ano nga ba ang mga dapat tagdayin ng isang katawan ng talumpati? Una ay kawastuhan. Tiyakin wasto at maayos ang nilalaman ng talumpati. Dapat po totoo yung mga nakalagay sa talumpati natin at hindi lamang opinion ng isang tao, maliban na lamang kung ito ay persuasive. Sino pong gusto magbasa ng kalinawan? Ako na. Kalinawan. Kailangan maliwanag na Sa kalinawan naman, kailangan maliwanag ang pagkakasilat at pagkakabigkas ng talumpati upang maunawaan ng mga makikinig. Kapag tayo ay nagtatalumpati, dapat natin tandaan na nagtuturo tayo para may malaman yung mga audience natin. So, dapat kailangan natin mas malinaw ang pag-deliver natin ng speech natin para may maunawaan sila sa atin. Sumunod naman ay ang kaakit-akit o kawiniti. Sino naman ang gusto? Ako! Ako? Nasaan? Number 3? Sa ano kaakit-akit? Ay, wala pala. Sa akit-akit o kawiniti, ang paglalahad ng mga kasurian o paliwanag para sa dito po kailangan po ang talumpati nyo ay nakakaakit sa audience para hindi po sila mawalan ng gana sa topic. So, natapusan naman po. Katapusan ng konklusyon. Dito, kalimitang ilalagyan ng mga patunay at argumentong inilalahad sa katawan ng talumpati. Ito ay kalimitang maikli ngunit malaman. So, kung sa introduction ay pinagpapakita sa atin ang problema na dapat resolbahan ng talumpati, sa katawan ay ang sagot. Dito naman po ay ang ebidensya o patunay para sa iyong talumpati. Dito nakasaad ang pinakakatapusan ng iyong gagawing talumpati. Yun lang. Yun lang. Haba ng talumpati. Sino pong gusto magbasa? Ako na. Ay, Seth. Ang haba ng talumpati ay nakasalalay kung ilang minuto o oras ang inilaan para sa pagbigkas o presentasyon nito. So, nakadepende po rito kung gaano katagal o gaano katagal gusto ng mananalumpati ibigkas ang kanyang talumpati. So, kung ako po ang mag-i-speech sa inyong harapan at magsasabi po ako ng ideya ko tungkol sa martial law, hindi nakadepende po sa akin yun kung gaano ko patagal sasabihin sa inyo yun. Manuskrito man o improv. Yun lang. Okay.
Okay, Miss Panalo, sagot mo yung ginto. Pag, kunyari, group ko, may naka-perfect sa quiz ko. Ay, individual quiz to Pero kapag na-perfect ng group ko, yung quiz ko, na member ko, yung quiz ko, perfect na lahat. Di lang yun. Sa activity din, perfect na din kayo. Kaya nga dito, di ba? Miss Panalo, sagot mo yung ginto. Okay? 1.5 year round off. No! Ano siya? Round down. Okay, but before, may katanungan na ako. Ano muna ang tawag sa isang taong nagtatalumpati? Ano naman? Aaron. Kami. Go. Ay, sir na! M-A-N. Hello? Wait lang. M-A